Siyempre, mahirap balik sa uno. Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Sana may tumulong. Dahil sa taas ng tubig sa Marikina River kahapon, bunsod ng pagulang dala ng habagat. Kahit may second floor na ang mga bahay sa Barangay Tumana sa Marikina City, hindi pa rin ito nakaiwas sa pag-apaw ng tubig. Kaya ang sari-sari store na kabuhayan ni Nora Brusa, paghupa ng baha, wala ng panindang nakadisplay. Sinubukan pa nilang iangat ang mga paninda kahapon sa ikalawang palapag ng kanilang bahay pero inabot pa rin ng tubig. Pandugtungan niya sana sa kita ng kanyang mister ang arawang kita niya sa maliit na tindahan. Kaya naman daing niya na matulungan sana sila na mabigyan ng pangpuhunan lalo't kinakailangan niya ng dagdag na kita dahil papasok na muli sa eskwela ang kanyang mga anak. Kung may tumulong, salamat. Dahil Pang dagdag din sa pamilya dahil yung asawa ko wala namang kaunti lang sahod ng asawa ko eh. si Jing Andrada naman, mga gamit sa pagtitinda ng fishball at iba pang merienda ang tinangay ng baha. Nag-aalala din siya dahil baka ang refrigerator na ginagamit para sa pagtitinda ay hindi na gumana matapos malubog sa baha. Daing din niya ang pandagdag sana sa puhunan para muling makabangon. Kailangan namin ng tulong galing sa gobyerno. Kung maaari lang po sana, kahit financial talaga pampalit dyan sa mga namin, mga nawalang gamit. Puhunan ulit sa para makakapag-umpisa ulit. Bukod sa mga micro business owners, apektado rin ang ibang small business gaya ng isang electronic shop dahil ang mga appliances na dapat sanang kukumpunihin para kumita, mapupunta na lang sa junk shop. Gayon din ang isang milk tea shop na hindi makakapagbukas ng ilang araw dahil ang mga machine at equipment na ginagamit ay nalubog sa baha. Ayon naman kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, pag-aaralan ng pamahalaang lungsod kung paano ire-realign ang budget upang mabigyan ng pinansyal na tulong ang mga naapektuhang residente. Napakaliit din ang pera ng city pero gagawa ng paraan at magkakaroon marahil ng realignment o kaya pag-reallocate ng mga budget natin. Sa ngayon, pahirapan sa mga residente ang pag-aalis ng putik sa kanilang mga kagamitan dahil wala pang supply ng tubig. At para makapaglinis, kailangan muna nilang pumila at mag-igib sa mga poso. Samantala may mga sasakyan ding nalubog sa baha sa Marikina kahapon. Gaya na lang ng sasakyan ni Rosita Petaño na taga Batasan, Quezon City. Pinuntahan niya lang ang senior citizen na kaibigan na si Juvie sa Barangay Tumana para sana mag-akyat ng gamit upang hindi abutin ng baha. Hirap si Juvie dahil ang kanya lamang kasama sa bahay ay ang kuya niyang may kapansanan at hindi rin makatulong sa pagsasampa ng gamit. Tinawagan ko siya na para makatulong ako. Siya po yung pinapasaan ko siya sa third floor. Siya nag-aayos ng gamit sa third floor. Ako yung nag-aano sa second floor. Pero na-stranded na rin si Rosita at ang kanyang sasakyan. Ilang dangkal na lang ang kulang bago tuluyang malubog sa tubig. Puro putik na ang loob nito, pati ang makina, at hindi na mapaandar kaya daing niya kung maaari ay matulungan siya ng LGU na mahatak nito papuntang Batasan at sa dealer naman ay maasikaso ang kanyang insurance. Sana nawa may magawa ang Union Motors maski paano at saka yung dapat makiusap sa insurance na tulungan naman ako. Kaninang 3:00 ng hapon naging normal na ulit ang level ng tubig sa Marikina River matapos nitong bumaba sa 14.9 meters. Sa mga drone video ng UNTV, makikita ang mga iniwang basura at putik sa mga kalsada sa Marikina City. Patuloy pang nagsasagawa ng clearing operations ang Marikina City LGU at Metropolitan Manila Development Authority. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.